Meron tayo gagawa natin ng reaction to yung comment, no? Isa nating OFW nag-comment. Parang gusto niya patitigilin ako niya mag-content about OFW. Hindi niya alam ata, isa po akong OFW. Sige, umpisahan po natin dun sa unang message niya. Shoutout po sa iyo, Ma'am Adeliada Villanueva. Salamat sa pag-comment. Pero magbibigay pa ako ng reaction dyan sa mga comment mo kasi may mga negative po. Okay, so una-una po, ang sabi niya, Kuya, ang ipon namin resibo at kung mamalasin, bangkay. Okay? So, pwede. Totoo naman yan, madam. Kung hindi, mayroong anak o kung hindi, broken family. Okay? Yes, totoo din po. May nagkakahiwalay regarding pag nakapag-abroad ka. Tapos iipon mo, puro resibo, kung mamalasin ka, bangka. Yes, totoo din po yan. May nangyayari. Okay? Pero ito po, sabi niya, mayroong swerte nakakabili ng bahay. Yes po, nakakaipon tapos nakakabili ng bahay. Tapos sabi niya, at asawa. Hindi naman po nabibili yung asawa. Kusa po yun. So, iba po yung sinasabi nyo. The cause effect of reality talk. Okay, so dito, second message na. Dito na siya bumabanat sa akin. Sabi niya, Kuya, huwag kaming mga OFW gawin mong content mo. Okay po. Pwede po ba gumawa ka ng content na mayroon kaming matutunan po? Sino ka pinagbabawalan mo kung mag-content? Ma'am Villanueva, Ma'am Adeliana, OFW po ako. Tapos tuturuan mo ko mag-content, tigil ko rin yung OFW. Ano i-content ko? Magsasayaw ako. Hindi ko naman po yung content, hindi ko naman linya, magpapatawa ako. Tapos sabi niya, pwede ka ba gumawa ng content na mayroon kaming matutunan po? Bakit wala po ba kayo natutunan? Marami pong iba dito natutunan katulad ng mga benefits ng in-of service. Baka ikaw po walang natutunan. Di ko alam. Imposible wala po kayo natutunan sa mga content ko. Nagbibiro ka ba, ma'am? Tapos sabi niya, wag na natin ang pag-usapan ang buhay na makatulong po. Bakit naman? Anong karapatan nyo hindi natin pag-usapan? Isa din po akong katulong. Isa po akong part ng kasambahay kasi isa po akong family driver. Nalilinis din po ako bahay. Bakit hindi natin pag-uusapan? Sinishare ko lang po kung ano yung meron ako. Kasi po ito po yung aking ito po yung linya ko kasi ang hirap mag-share, magsasayaw ako, hindi naman ako marunong sumayaw, kumanta. Ito po yung content ko eh. Wala po kayong karapatan itigil. Wala po kayong karapatan para itigil ko yung pagbibigay ng advice, mga tips sa mga kapwa kong OFW. Tapos sabi niya, wag na daw pag-usapan buhay ng katulong po kasi kuya pagod na kami po. Ay di magpahinga ka. Magpahinga ka, umuwi ka na sa Pinas. Ganun lang kasimple. Sabi niya, pwede ba iba na lang po hehe, yung masaya po. Masaya, anong klaseng, marami pong mga nagko-content po, yung masaya, doon po yung panoorin nyo. Magkaiba po ako po, content creator sa YouTube, may kanya-kanya po kami mga niche. Ang tawag po ng niche kasi, kung OFW, kasi may mga algorithm po tinatawag. Pansin nyo mga OFW ang content, OFW. Sila Sir Alvin, OFW. Kung gusto nyo po politika, marami po, doon po kayo nakapokus sa politika. Kung masaya, doon po. Okay? Wala po kayong karapatan ipatigil kasi marami pong natutunan ang aking mga subscriber. Okay? Tapos siya, kasi kuya, mga kasamahan ay kahit anong gawin namin ay kaming mga tao na walang nakakaalam na malaki ang pakinabang nila sa amin dahil kami all around. Hindi ko na mag-gets. Tapos ito na yung last message niya. Okay? Sir, madali ang solusyon dyan. Huwag na mag-abroad. Kasi meron akong ginawang content pala na reaction niya regarding po doon sa isang picture na babae na kumakain, no, isang OFW sa tabi na naghihirap, halos nagiiyak pa nga ako doon kasi relate po ako doon kasi baga tinablan ako noon. Kasi kung nakaranas din ako niyan, kumakain ng noodles, di ba, Indomie, di ba, sa gipit mo kasi pinapadala mo sa pamilya hanggang sa ikaw yung nawalan. Relate po ako kaya napapaluha ako. Tapos ito yung sabi niya, okay? Sir, madali ang solusyon dyan. Huwag na mag-abroad ang mga tao sa iba't ibang lugar. Dahil sa post mo yan, lahat ng katulong ay alipin. Wala silang pakialam sa mga alipin na katulong dahil ang katulong sila ang bayani daw. Ma'am, huwag niyo pong tawagin alipin ang katulong. Ang tawag po is kasambahay po. Ibig sabihin housemaid. Okay? Hindi po alipin. Ang alipin po iba po yung salitang alipin. Ang sama naman po yung parang, hindi ba? May words na ganun. May mga amo na ginagawang alipin yung ano. Pero sa sarili po natin, hindi po dapat natin tanggap. Okay? Na alipin tayo. Okay? Madali ang solusyon. No working, hiring for abroad. So, nire-recommend niya, wag na raw mag-hiring abroad. Ang tanong ko, ma'am, OFW po kayo, 'di ba? Ito po yung suggestion niyo, 'di ba? So bakit po kayo nag-OFW?
Okay, sabi niya, nang uuwi na patay na sa gutom sa maltrato, bakit po kayo nag-OFW? Kung yan pala ang solusyon mo, kung yan po yung idea mo, sagutin niyo po yung tanong ko. Di ba? Yan ang mahirap sa atin. Pangalawa, bakit maraming umaalis sa Pilipinas papuntang abroad? Sige, tanong ko sa inyo. Una-una, yung discrimination, yung edad. Pag may edad ka na sa Pilipinas, malabo ka na makakapagtrabaho. Usually, mga OFW nasa 30 pataas. Pero pag nasa 30 pataas o 40 pataas, malabo ka na makakabalik dito sa abroad. Isipin mo yun, sino ba agree sa akin? Okay? Pag may edad ka na doon at wala ka pang college graduate, wala ka pang diploma, tingin mo makakapagtrabaho ka? No way. Dito lang po sa abroad. At wag niyo po natin maliitin yung abroad kasi isa sa mga nagbibigay ng magandang ekonomiya ang mga OFW. Isa sa mga nagbibigay ng mga cash remittance, okay, ang OFW. Kaya lumalakas ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya tinatawag nilang bayani. Okay, bakit i-stop nyo hiring? Bakit Ma'am Villanueva, kaya mo ba bigyan ng trabaho yung mawalang trabaho ng nanay dyan? Paano ipapaaral ang mga anak? Kasi hindi po lahat na sa Pilipinas. Kaya nga po nag-abroad ka rin eh. Siguro hirap ka na rin kasi may edad ka na rin eh. Sa tingin mo, yung 40 years old pwede pa mag-abroad pero sa Pilipinas malabo yan. Lalo na kung wala kang experience, wala pang pleasing personality, di ba kailangan ng experience, napakadaming requirements hingiin. Diba? Ngayon, i-stop hiring mo. Mas maganda mo, ikaw na lang po umuwi sa Pilipinas. Kami po, araw-araw po may umaalis abroad, 'di ba? Nagbaka sakali sa kanilang future. Hindi nila alam kung ano yung kahinat na nila sa abroad, mapasama man yan o mapaganda. Kahit yung mga nasa agency, kahit yung mga bago nakikinig ngayon, hindi nyo naman nababalitaan dito eh, na may napapasama, may naabuso. Hindi nyo nababalitaan kasi lalo na kung nasa sa accommodation kayo, nag-a-apply ba lang kayo, hindi nyo iisipin yung magiging problema, yung magiging kahinatnan nyo eh, kung abusuhin kayo, mabait nga mo. Hindi nyo na maiisip yun. Alam nyo kung maiisip nyo, makaalis ka lang sa abroad. Trust me, maniwala po kayo. I-comment nyo po. Wala akong pakialam kung ano yung amo manandan ko. Bahalaga makaalis ako. May mapakain ko yung aking pamilya. Kahit ako abusuhin doon, basta hindi natin alam eh kung abusuhin ako o magaling amo, swerte-swerte. Di ba? Ganun yung mindset. Ang malaga dito, makaalis ako, mabigyan ko ng magandang buhay, may kakainin ko yung mga anak. Kasi kung nasa Pilipinas ako, kasama ko nga, gutom at baka dito pa kami mamamatay. Tandaan nyo po yun. Walang OFW na aalis, alam na mapapasama yung buhay niya. Nagets nyo? Ang kaya siya na umalis, di ba? Dahil sa pamilya niya, dahil sa mga anak niya. Kasi nga, dyan sa Pilipinas, wala po tayong maaasahang hanap buhay na matino. Kung may trabaho ka, yun yung sinasabi mong napakaliit sa sahod. Lalo na kung may high school, may college ka pa. Okay? Yan po yung suggestion mo, madam. Huwag mo na mag-abroad. Kayo na lang po yung mag-abroad. At isa pa, ito pa. Hindi nyo po ako pipigilan na magpapalit po ako ng content. OFW po ako eh. 'Di ba? OFW ako. Kung ako'y magsasayaw, yun yung hilig ko, magsasayaw yung content ko. Nagets nyo? Kung hindi nyo po feel yung aking content, kung isa po kayong OFW at hindi gusto nyo masaya, ibang content creator po yung hanapin nyo. Kasi ako more in advice. Reaction nga yung akin eh, more in reaction video eh. Ito personal video ko pa nga eh, advice eh. Nagets nyo? So ganun lang Ma'am Villanueva. So avoid po natin yung mga negative mindset po natin. No? Yung mga comment nyo kasi medyo hindi maganda. Lalo na i-stop mo hiring, bigyan mo pa ng solution na wag na mag-abroad. Ikaw nga nag-abroad eh. Baka nga 20 years ka na dito eh, 'di ba? So sana salita tapos gawin mo rin. Okay? Again, hindi po ako matitigil sa gagawa ng content about OFW. Okay, kung napanood mo to at may natutunan ka, i-comment po. Okay, so yun lang. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please subscribe and lagi nyo pong i-like, i-comment po yung aking mga video para pag nag-upload po ako, lagi po kayo na-update ni YouTube. Okay, so i-all nyo, subscribe and then all. So once nag-upload ako, manonotify kayo agad-agad. Okay? Kung may mga tanong kayo, pwede nyo po i-comment sa baba. Kung kaya ko naman sagutin, why not? Okay? Ingat po tayo mga kapwa kong OFW. Sabi ko nga sa inyo, OFW is not a lifetime job. Mag-ipon. Okay? God bless and bye-bye.